Siguro narinig niyo na yung pangalan na Heidi Mendoza. Isa siyang senatorial candidate na tumatakbo siya sa pagkasenador at kamakailan siya ay na-cancel ng mga LGBTQIA na mga kababayan natin dahil siya ay hindi payag o panig sa same-sex marriage. So I think that was an interview or a senatorial interview. Tinanong sila ng mga kapwa niya kandidato kung payag sila sa same-sex marriage. At itong si Heidi Mendoza ay humindi. Pinapatunayan nito na kapag tayo ay tumayo sa ating mga kumbiksyon, ito ay merong presyo. Ito ay merong resulta. At tayong mga mananampalataya, hindi tayo politiko lahat. Pero dahil sa pinaniniwalaan natin, dahil sa pinaninindigan natin na katotohanan, mga pananampalataya at doktrina, kapag tayo ay nanindigan dito, we will share the same faith. Merong mga presyo yung ating pagtayo sa ating kumbiksyon. At ngayong hapon, tutunghayan natin ano yung magbibigay sa atin ng motibasyon. Ano yung magbibigay sa atin ng dahilan para tumayo tayo sa ating mga kumbiksyon kapag humaharap na tayo sa mga nakakatakot na repercussions, mga presyo ng ating pagtayo sa kumbiksyon. Kaya tumayo tayo, tutunghayan natin ang sagot dito sa Matthew chapter 10 verses 29 hanggang 31. Ang serye ng pangangaral natin sa hapon ay ang pag-asa sa soberanya ng Diyos. At basahin natin Matthew 10 verse 29, tatlong verses. This is the word of God. Are not two sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not. Therefore, you are of more value than many sparrows. This is the word of God. Makakaupo na po tayo. Sa Book of Matthew, merong tinatawag na mga 5 great discourses. Merong 5 mga dakilang mga katuruan si Jesus. At sa 5 yon, nasa kabanata tayo kung saan nagtuturo siya dito tungkol sa mission. Yung una dun sa great discourses ay yung Sermon on the Mount, chapter 5 to chapter 7. Ito naman na chapter natin ay tungkol sa missions, chapter 10. Yung kasunod ay chapter 13, tungkol yan sa mga parabola sa kaharian. At pang-apat ay yung pangkomunidad, chapter 18. At pinakahuli ay yung Olivet Discourse sa chapter 24 to 25. Kaya nandito tayo sa pagtuturo ni Jesus sa misyon ng Ebanghelyo. Ang mga disipulo ay susunod kay Jesus sa mandato niya ng pagmimisyon, pagpoproklama ng pangalan niya para sa kaligtasan. Sabi ng verse 27, "What I tell you in the dark, say in the light. And what you hear whispered, proclaim on the housetops." At kapag ginagawa na nila yung mandato ni Jesus, ang aasahan nila ay pagdurusa. Kapag sinunod nila si Jesus, sila ay magdurusa. Ang mararanasan nila, sila'y parurusahan dahil sa Ebanghelyo, sila'y dadalhin sa harapan ng mga hari, sila ay magkakaroon ng pagkakawatak-watak ng kanilang pamilya at ang kakaharapin nila ay kamatayan. Verse 17 to 18, 21 to 22. Kaya naman, sabi ni Jesus sa verse 28, "Do not fear those who can kill the body, but cannot kill the soul." Maraming mga argumento yung Panginoong Jesus para palakasin sila at ihanda sila sa mga ganitong totoong nakakatakot na mga realidad bilang isang mananampalataya. At isa sa mga paraan
at argumento ni Jesus para magbigyan sila ng lakas ng loob para harapin yung mga nakakatakot na yon habang sila'y sumusunod kay Jesus. Isa sa mga paraan ay ang wag silang matakot dahil pwede silang umasa sa soberanong Diyos na kanilang Ama. At para patunayan to, nagbigay si Jesus ng 2 litrato. 2 litrato, 2 pictures to display the fatherly care of God. Gumamit siya dito ng argument from lesser to the greater. Sinasabi niya kung itong mga bagay na to na mas mabababa ay kayang gawin at may pakialam ang Diyos, therefore, kailangan magtiwala kayo sa Kanya dahil kayo man ay iniibig niya. Ano yung lesser argument ng Panginoong Jesus? Gumamit siya dito ng 2 mga pictures. Yung sparrow, yung maliit na ibon, pati yung buhok. Etong ibon na to ay napaka hindi pinapansin. Napaka worthless. Hindi ito mahalaga sa buhay ng kahit sino. Pero sabi ni Jesus, ang Diyos ay soberano maging sa maliit na ibon na yon. Therefore, sabi niya, mas mahalaga ka pa kaysa sa ibon. Hindi naman maihintulad yung isang taong nilikha ayon sa imahe ng Diyos sa isang ibon. Hindi naman maihintulad yung isang mananampalataya na sumusunod sa Panginoong Jesus sa kanyang mandato sa isang maliit na ibon. Anong conclusion niya? Therefore, kung ang Diyos ay may pakialam sa isang maliit na ibon, gaano pa kalaki ang pakialam niya sa Kristiyano? Kung may pakialam siya sa isang napakaliit na ibon, gaano pa kalaki ang pakialam niya sa isang mananampalataya? Kaya naman, sabi ni Jesus, fear not. Huwag kang matakot. Magpakatapang ka. Harapin mo yung mga kinakaharap ng mananampalataya. 2 litrato, isang ibon at isang buhok. Yung sparrow na yon ay mabibili ng napakamura, 2 small coins. Pwede ka na makabili nun. Napakarami nun, kahit saan ka tumingin sa lugar nila, may makikita ka. It is very abundant. Sa totoo lang, considered na to na worthless. Alam niyo yung mga sacrifices? Di ba, mag-sacrifice sila, kailangan tupa. Kapag medyo wala kang budget, ang kailangan mo i-sacrifice ay ibon. Ang ibon na yon ay yung mga kalapati. Etong maya or etong sparrow na to, ni hindi siya worth it para sa sacrifice. Ganun siya ka baba ang halaga. Pero nung sinabi ng talata, maging doon sa walang halagang ibon, may pakialam ang Diyos. 2 litrato, buhok. Pag sinabing buhok, hindi ito concern ng tao. Yung detalye ng buhok. Hindi ito iniisip, hindi ito masyadong pinapakailaman ng mga tao. Hindi niya concern, gaano ba karami ang bilang ng buhok ko. Siguro pag medyo mas marami na yung nalalaglag, doon na tayo concerned. Pero, hindi normal yan na iniisip na gaano ba karami. Binibilang. We do not count them. Pinapakita nito na ang Diyos ay omniscient, alam niya ang lahat. At hindi lang yon, alam niya ang lahat, hindi lang bilang isang trivia, alam niya ang lahat tungkol sa isang Kristiyano. Yung kanyang omniscience ay may target. Yung kanyang kaalaman ay merong iniibig. Yung kanyang intensyon, yung kanyang pagtingin ay nandoon sa isang mananampalataya, maging sa mga detalyeng hindi niya na pinapansin. Nandun sa mananampalatayang yon. Ano yung direksyon ng argumento ni Jesus? Kung itong mga bagay na to na napaka-trifling, itong mga bagay na to na hindi na natin iniisip, ay may pakialam ang Diyos, paano pa kaya sa mga tao na binili ni Jesus ang kanyang sariling dugo? Yung parallel passage natin ng Matthew 10 ay Luke 12. Pero may pinagkaiba to. Pinili ko itong Matthew 10 kaysa sa Luke 12 dahil sa Luke 12,
verse 6 to 7, ito yung sinabi, and not one of them, sparrows, is forgotten before God. Napaka-subtle ng differences. Pero, ang sinabi ni Lucas, wala ni isa sa mga ibong yon ang kinalimutan ng Diyos. Pero dito sa Matthew, ano yung lengguwaheng ginamit? Isang metallic na lengguwahe. Not one of them will fall to the ground apart from your Father. Ama. Itong pinagkaiba ng sulat ng dalawang manunulat na to. Dito sa talata natin, nagdagdag si Mateo ng isang pangpamilya, isang pangtipan na pananalita. Hindi lang siya isang Diyos na may hawak ng lahat, na alam yung bawat detalye. Siya ay tatay. Kaya niya alam yun, hindi dahil omniscient siya. Hindi niya lang alam yun dahil Diyos Therefore, alam niya, hindi. Sabi ni Matthew, dahil siya ay iyong ama. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon. Yung mga takot na kakaharapin sa pagiging isang Kristiyanong alagad ay dapat katagpuin ng matalik at soberanong pagiging ama ng Diyos. The fear that comes with Christian discipleship must be met with that intimate and sovereign fatherhood of God. Yan ang dapat kumatagpo sa mga nakakatakot, nakakaharapin sa Kristiyanong buhay. Maraming nakakatakot na pwedeng kaharapin sa Kristiyanong pagiging disipulo. Pero ang sabi ni Jesus, ang pansagot dyan ay isipin mo na yung soberanong Diyos ay iyong Ama. Ano yung matututunan natin dito tungkol sa pagkasoberano ng Diyos Ama? Una, we will answer it negatively and then positively. Una, kailangan nating maliwanagan muna na merong hindi inaalis yung pagkasoberano ng Diyos. At pangalawa, merong binibigay mo, merong pinagkakaloob ang pagkasoberano ng Diyos. Number one, what God's sovereignty does not remove. And number two, what God's sovereignty provides. So unahin natin yung negative. Kapag pinag-uusapan na dito sa bagong tipan, yung pagdurusa sa pananampalataya at dahil sa pananampalataya, ang sagot ni Jesus ay ang soberanong pakialam ng Diyos. Pero nung binanggit ni Jesus yung soberanong pakialam ng Diyos, hindi niya sinabi na dahil soberano yung Diyos, hindi na kayo papatayin. Hindi niya sinabi na dahil soberano yung Diyos, hindi na kayo tutuligsain. Hindi niya sinabi na dahil soberano yung Diyos, wala nang mga nakakatakot na pangyayari na darating sa buhay mo. Hindi yon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa verse 29 to 31, yung pagkasoberano ng Diyos. Ang sagot ay dahil para magkaroon tayo ng pagtitiwala kahit na mangyari yung mga kinatatakutan natin. Kaya alalahanin natin, hindi inaalis ng pagkasoberano ng Diyos yung mga mahihirap at nakakatakot na pangyayari sa masunuring buhay ng isang Kristiyano. God's sovereignty and in the Christian discipleship, they do not exempt us from fearful and difficult circumstances. Hindi nagkulang ang bagong tipan sa pagpapaalala. Hindi nagkulang ang mga ebanghelyo sa pagtuturo tungkol sa kaugnayan ng pagdurusa at ng pananampalataya. Acts 14:22, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations, we enter the kingdom of God.
Philippians 1:29, for it has been granted to you for the sake of Christ that you should not only believe in Him, but also to suffer for His sake. 2 Timothy chapter 3 verse 12, indeed, all who desires to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. 1 Peter chapter 4 verse 12, beloved, do not be surprised at the fiery trials when it comes to test you. Alam nyo, ang bagong tipan, ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi prosperity gospel teacher. Si Hesukristo hindi nangangaral ng isang uri ng ebanghelyo na nangangako ng isang buhay na walang paghihirap, walang pagdurusa, na walang pagiyak, na puro yaman at kalusugan. Hindi yan si Jesus. Dahil ang tinuturo ng mga ganyang klase ng katuruan, na kapag mas sumunod ka kay Jesus, kapag mas sumunod ka sa Diyos, wala ka ng problema. Hindi ka na magkakasakit. Wala nang mamamatay. Hindi ka na magkukulang sa pananalapi. Yan ang turo nila. Na wala nang luha, na wala nang pighati, wala nang takot. Yan ang turo ng prosperity gospel. Pero alam natin na hindi yan ang tinuturo ni Jesus. At hindi yan ang sinabi ni Jesus. At hindi yan ang sinasabi ng bagong tipan. Ang sinasabi, ang mga nagsasabi na ang isang masunuring Kristiyano ay ma-exempt sa paghihirap ay hindi biblical. In fact, nung binasa nating talata sa verse 29 to verse 31, nandoon sa pinaka-masunuring panahon ng isang Kristiyanong disipulo, sa kanya mararanasan itong pagdurusang to. It is in his most obedient season of his life. Doon siya sa pinakamasunurin siya, pinakasumusunod siya, saka doon darating. Sinabi niya, kapag ginawa niyo to, ito'y mangyayari sa inyo. Kaya ang ginagawa ni Jesus, hinahanda niya yung puso, hinahanda niya yung isipan, hinahanda niya yung mga disipulo para sa mga mahihirap at mga nakakatakot na panahon. Kaya napakalaking misconception. Naisipin natin dahil soberano ang Diyos, walang masamang mangyayari. Hindi ganyan ang pananaw natin sa pagkasoberano ng Diyos. At hindi ganyan ginamit ni Jesus yung doktrina ng pagkasoberano ng Diyos dito sa talata natin. Napakaraming masamang nangyari na at mangyayari pa na nasa ilalim ng pagkasoberano ng Diyos. Maraming masamang mangyayari, pero ito ay dahil sa kanyang mabuting layunin. Genesis chapter 50, verse 20. Romans chapter 8, verse 28. Kaya ang unang kailangang maalis sa atin bilang mga mananampalataya ay yung ilusyon ng isang buhay na kumbinyente, madali, walang problema, na iniisip natin ay ipinangako ng pagkasoberano ng Diyos. Remove from your mind the illusion of ease and convenience which God's sovereignty did not promise in Christian discipleship. Mapapatanong tayo, kung ang Diyos ay soberano, alam niya ang lahat, hawak niya ang lahat, bakit hindi niya alisin itong mga masasamang nangyayari sa mga mananampalataya? Isang totoong sentimiento yan. Pero hindi tinuturo ng Biblia yan. Walang sinabi sa Biblia na mas masunurin ka, mas walang mangyayaring masama. Wala kang mababasa sa kasulatan
At hindi ko sasagutin yan ng diretso. Dahil hindi yan sinagot ng diretso ng talata natin. Ang isang masasabi ko dyan ay ganito. Ang isang tatay na inaalis ang lahat ng paghihirap ng kanyang anak at nireresolba ang lahat niyang problema ay isang hindi mabuting ama. Ang isang ama na siyang gumagawa lahat, inaalis niya lahat ng paghihirap, siya ang sumasagot ng lahat ng problema. Yan ay hindi isang mabuting ama. At ang Diyos ay isang mabuting ama. Pero kung hindi tinatanggal ng pagkasoberano ng Diyos ang pait at sakit, bakit pa binanggit ni Jesus dito yon? Bakit pa binanggit ang verse 29 to 31? Ito ang sagot. Dahil merong mas mabuting balita kaysa sa pagtanggal ng lahat ng problema. Merong mas mabuting sagot si Jesus kaysa tanggalin ang lahat ng sakit. Something better is promised in verse 29 to 31 than removing all suffering. Kaya dyan tayo pupunta. Number 2, ano yung pinagkakaloob ng pagkasoberano ng Diyos? Binanggit ng Diyos, ni Jesus, na soberano yung Diyos para sa ganitong dahilan. Para ilagak natin yung pagtitiwala natin. Na maniwala tayo na ang Ama ay may pakialam sa atin at mahal tayo maging doon sa mga masasamang panahon na yon. That's it. Yun yung point ng Panginoong Jesus. Alam nyo, mapagkakatiwalaan natin ang Panginoong Jesus. Kung may nakakakilala sa Ama, siya yun. No one knows the Father but the Son, and no one knows the Son but the Father. At hindi magsisinungaling si Jesus tungkol sa kanyang Ama. Pag sinabi niya na huwag kayong matakot, dahil kung may pakialam nga ang Ama sa mga maliliit na mga ibon, buhok na to, sa inyo pa kaya, dapat ay maniwala tayo. Meron kami mga alaga na hayop sa bahay. May pusa, may isda, may omang pa. Pinapakain ko yun. Pero hindi ko masasabi na yun aalagaan ko, tapos sila hindi. Kung itong argumento ni Jesus, kung yung maliliit nga na yun, inaalagaan ng Ama, paano ka pa Kristiyano? Paano ka pa mananampalataya? Tayo mismo, ano bang mga binibilang natin? Binibilang natin pagmamay-ari natin, binibilang natin mga pera natin, pero hindi natin binibilang yung buhok natin. Pero ang Diyos, bilang niya. It intimates that God cares for us more than ourselves. Merong mga bagay sa buhay natin na hindi nga natin pinapakailaman. Hindi nga natin iniisip. Pero alam nyo, maging yung mga bagay tungkol sa atin na hindi natin iniisip ng Diyos. Tungkol sa atin. Meron ka mga bagay sa buhay mo na hindi mo iniisip, detalye na hindi mo na pinapansin. Pero pansin na pansin ng ating Ama. Ang Diyos ay soberano, alam niya ang lahat, binibilang niya. Tapos ano yung binibilang niya? Buhok mo? Dami-dami pwedeng bilangin. Tapos binibilang niya, buhok mo? Alam niyo, kapag mas marami kang alam na detalye sa isang tao, mas mahal mo yung taong yon. Kapag mas mahal mo yung tao, mas alam mo yung detalye tungkol sa kanya. Mas kilala mo siya. Ganyan pinapakita yung pag-ibig at pakialam ng Diyos ng Ama. Mas kilala ka niya kaysa kahit sino. Mas alam niya yung mga nangyayari sa'yo kaysa kahit sino. Yung pinakamalapit na tao sa'yo, mas kilala ka ng Ama kaysa sa kanila. Mas kilala ka nga ng Ama kaysa sa'yo. Meron kang hindi pinapansin at siya, pansin niya yon. Alam niyo kung bakit niya pansin yon? Kasi may pakialam siya doon.
ang soberanong namamahala sa paglikha at probidensya ay siya ring mapagmahal, matalik, at maaruga na ama ng mga Kristiyano. The sovereign governor of creation and providence is also the Christian's caring and loving Father. Yan ang gustong ipahatid ni Jesus. Yung mga yan, alam niya, mahawak niya ang lahat ng yan. At sino siya? Sabi ni Mateo, ama mo. At naniniwala ako na mayroong malaking pangangailangan na makilala natin ang pagkaama ng Diyos sa kalagitnaan natin. Kung mayroong isang doktrina na dapat mas matutunan natin at malaman natin at maisapuso natin ay yung pagiging ama niya sa atin. Soberano siya? Oo. Pero katangian yun, nino. Yung pagkasoberano, yung katangian yun, nino. Ng iyong ama. Ng iyong tatay. Ang soberanong Diyos ay hindi isang malamig at walang pakialang may-ari ng isang sinukob. Siya ang mapagmahal nating ama. Siya ang iyong ama. Alam niyo yung ebanghelyo, kamatayan ng Panginoong Hesus? Sinong nagpadala nun? Ang ama. It is God the Father who sent His beloved Son, that none may perish but have everlasting life. Anong purpose? Bakit dumating si Jesus dito? Ba't siya nabayubay sa krus? Para saan? Para sila ng mga hindi anak ay ituring na mga anak na babae at mga anak na lalaki. Para maging ama mo siya. That is the purpose of salvation. Para maging ama mo siya. At ito'y makakapag-alis ng mga takot natin sa pagharap natin sa mga mandato bilang mananampalataya. Anong mag-aalis ng takot sa atin? Sa ating Christian discipleship? Nakilala natin at alam natin na ang ating ama ay sinasamahan tayo at may pakialam sa atin at iniibig tayo. Kaya kapag tayo ay nag-eebanghelyo, inaaya natin yung mga tao sa pananampalataya, hindi natin sinasabi, tara, tanggapin mo si Kristo para wala ka ng problema buong buhay mo. Hindi yan ang pangako natin, hindi yan ang pangako ng Biblia. Pero alam mo, pangako ng Biblia, halika lumapit ka kay Kristo para maging ama mo ang Diyos. So you can have God as your Father. At ito ang mabuting balita sa pinakataas ng lahat ng mabuting balita. Ang iniisip kasi nating mabuting balita, pag inalis lahat ng problema ko. Iniisip natin good news. Ang good news para sa atin, alisin lahat ng sakit, pagdurusa, hindi na ako ipapersecute, wala nang cost yung aking conviction, pag-stand sa aking conviction, but the gospel gives a greater news than that. Ang pangako ng ebanghelyo ay pagkakasunduin tayo sa Ama at makakasama natin ang Ama habang dinaranas natin lahat yon. Siyang ama na merong pakialam sa atin at pinapangakuan tayo na iniibig tayo. Yan ang pangako ng ebanghelyo. Isang ama na kapiling ka at kapiling mo. In moments of fear, during Christian discipleship, brethren, rest in the love and care of your sovereign Father. Dahil ang tukso natin, kapag tayo ay dumaranas ng paghihirap, ang tukso sa atin ay ang maisip natin, kita mo, wala nang pakialam sa akin ng Diyos. Hirap pagka inisip mo, wala nang pakialam sa iyo ang Diyos. Pag nakaranas ka ng pagdurusa, ng sakit, ng resulta ng pagiging isang mananampalataya, ang iniisip natin, wala, iniwan niya na ako. Wala na siya. Pero kabaliktaran yung sinasabi ni Jesus. Sinasabi niya, kapag dumanas ka ng mga ganyang paghihirap, alalahanin mo, mas may pakialam sa iyong Diyos kaysa sa mga maliliit na mga bagay na yan. In those hard and dire moments, we should cling to the words of the Lord Jesus that the Father cares for us.
And He loves us intimately during those very moments. At maraming Kristiyano ang naliligaw. At maraming Kristiyano ang tumitigil sa karera ng pananampalataya dahil sa isang rason. Iniisip nila, wala na sa kanilang pakialam ang Ama. Tignan niyo yung survey sa usapin ng fatherlessness. Isipin niyo ang lahat ng epekto ng isa-isang buhay ng isang tao kapag wala siyang tatay. Napakarami ng epekto. Pero ang isa na mapapansin mo sa isang buhay ng isang taong walang ama ay ang pagkapariwara. Mas madaling mapariwara kapag wala kang tatay. Hindi natin sinasabi lahat, pero that is statistically observable. Walang tatay, pariwara. Kahit may tatay, pero parang wala. Ganun pa rin. Ganyan ang nangyayari sa mga mananampalataya. Kaya itong dapat na itimo sa mga pananampalataya natin. Ito ang pinagbibigay diinan ng Panginoong Hesus. Hindi totoong wala kang ama. Meron kang ama. Ang Diyos ang ama mo. May pakialam siya sa iyo. Nakatingin siya sa iyo. Kilala ka niya. Alam niya yung nangyayari sa iyo. Huwag kang magpatuloy sa Kristiyanong buhay na parang wala kang ama. Dahil meron. At may pakialam siya. Kung merong dahilan ang pagka-offend at pagka-displease ng Diyos Ama ay sa mga panahong hindi natin pinaniniwalaan na may pakialam siya sa atin. Alam mo kung anong nakaka-insulto sa Diyos Ama? Ang pinaka-nakaka-insulto sa Kanya ay yung hindi mo paniwalaan na mahal ka niya. That's one of the most insulting to Him. Sabi ni John Owen sa Communion with God, sabi niya, the greatest sorrow and burden you can lay on the Father, the greatest unkindness you can do to Him is not to believe that He loves you. Kung meron tayong pagsisisihan, kung merong pag-insulto na nilalagay natin sa Kanyang pangalan, ay sa mga oras at panahon na naniniwala tayo na wala siyang pakialam. Pag iniisip natin, walang pakialam sa akin ng Diyos, hindi ako mahal ng Diyos, umalis na siya, iniwan niya na ako, hindi niya ako iniibig, insulto sa Kanya. Bakit? Dahil hindi totoo yun. Gaano kalaking insulto para sa isa-isang ama na pagkatapos niyang ibigay ang lahat sa kanyang anak at sasabihin sa kanya ng anak niya, di mo naman ako mahal eh. Mananampalataya, kapatid, ang puso at kaluluwa mo ay kailangang marinig to. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. At alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa iyo. Hindi siya isang absent father. Nandyan siya palagi. Yan ang regalo sa iyo ng Ebanghelyo. Isang amang hindi ka iniiwan. Netong, I think, January or February, kasi hindi ko chinecheck. I think, January, February, yung 5th year na ordination ko bilang isang pastor. At 5 taon ng pagpapastor ko, maraming mga kasiyahan, marami ring mga panahon na yung kasiyahan na yon ay merong mga dagok ng sakit at pagdurusa, mga nakaraang taon na gusto ko nang tumigil sa pagpapastor. At may binabasa ako, yung Preacher's Catechism,
At dun sa Preacher's Catechism last year, may nasa portion doon on adoption. At pinaalala sa akin ng Diyos doon sa libro na yon na anak ako ng Diyos. Pinaalala sa akin ng Diyos na hindi ako naglilingkod bilang isang alipin lang, bilang isang alagad lang. Oo nga pala, ginagawa ko nga pala to dahil anak niya ako. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Inuutusan ka bilang alagad, inuutusan ka bilang alipin, kaysa sa inuutusan ka bilang isang anak. At napakabihira akong umiyak. Pero nung naalala ko, yung pagiging anak ko ng Diyos na siya ang ama ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin, sige, tuloy natin to. Bakit? Andyan yung ama ko eh. Siya yung nagsasabi sa akin, Nak, tuloy mo. Siya yung nag-uutos sa akin. Yung nag-uutos sa akin na hindi lang isang soberanong mataas na Diyos na nakatingin sa akin. Na yung nag-uutos sa akin ay ang sarili kong tatay. Yung ama ko na nakakakilala sa akin, na alam ang lahat ng meron ako. Karumihan ko, maging ang lahat ng nangyayari sa akin. And you, brother and sister, habang humaharap ka sa pagdurusa, humaharap ka sa sakit, humaharap ka sa mga katambal na pagdurusa ng pananampalataya, you also need this. Kailangan mo ring marinig to, ang Diyos ay ama mo na mahal ka. Kapatid na lalaki, mga kalalakihan, may pakialam siya sa'yo at ama mo siya. Mga kababaihan, ikaw ay kanyang anak na babae. Ama mo siya at may pakialam siya sa'yo. Pastor, mga diakono, anak ka niya, may pakialam siya sa'yo. Mga mangangaral, anak ka niya at may pakialam siya sa'yo. Mga bata, siya, ang Diyos na makapangyarihan, ay ama mo at may pakialam siya sa'yo. At nung malaman natin at pinaniniwalaan natin ang katotohanan na to, hindi lang tayo nako-comfort, tayo rin ay napapalakas, tayo rin ay nabibigyang bisig, tayo rin ay mabibigyan ng kalakasan ng loob. We are given courage, we press forward, knowing that our Father is with us and loves us. At ang gusto nating makita ay ang nasisiyahan siya. We press forward to that fearful territory. Alam mong nakakatakot? Alam mong may pagdurusa? Pero pupunta ka pa rin doon. Susugod ka pa rin doon sa mandato ni Jesus. Bakit? Kasama ko tatay ko. Kasama ko ang aking soberanong Ama. E bilang pagtatapos, naniniwala ka ba sa pagkasoberano ng Diyos? Ngayon, tambalan mo yan ng katotohanan na yung soberanong Diyos na yon ay ang may pakialam at mapagmahal mong Ama. Kristiyano, ano magbibigay sa iyo ng motibasyon na lumakad ka dun sa madilim na lambak na may anino ng kamatayan? Ano magbibigay sa iyo ng motibasyon na hindi matakot sa kasamaan? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for my Father is with me. Psalm 23 verse 4. Amen. Nalangin tayo, aming Diyos. Maraming salamat po dahil ikaw ang aming soberanong Ama. Tulungan mo kaming tanggapin at yakapin yung mas mabuting balita kaysa sa iniisip naming mabuting balitang buhay na walang pagdurusa. Tulungan mo kaming yakapin yung katotohanan na mas maiging humarap kami sa lahat ng mga to nang kasama ka namin. Bigyan mo kaming tapang, bigyan mo kaming lakas, bigyan mo kaming motibasyon, at ang aming motibasyon ay ikaw, ang pagsama mo, ang
soberanong kamay mong nakatutok sa amin at umiibig sa amin. Patawad po, Ama, dahil iniinsulto ka namin. Patawad, Ama, dahil maraming pagkakataon, pinagdududahan namin ang pakialam mo. Nagkakasala kami, O Diyos. Nagkakasala kami dahil iniisip namin wala kang pakialam sa amin. Patawarin mo po kami dahil hindi totoo yun. Itimo mo po sa isip at puso namin ang iyong dakilang pag-ibig. Kumilos ka, O Banal na Espiritu, para kami ay umawit at tumawag na Abba, our Father. Nihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.